Let us dive right into the Word and the truth of God. Ang sabi po ng John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Can we just say it? Steal, kill, and destroy. Bakit parang mahina? Natatakot po ba kayo? Sabay-sabay tayo. Steal, kill, and destroy. And Jesus was speaking in John 10:10. Actually, it was, siyempre sinulat ni John. Pero si Jesus, yung ina-account niya, sinusulat niya dito yung sinasabi ni Jesus. And si Jesus was talking to his disciples at mga lahat ng tao, lahat ng followers niya at that time. Kasama ang mga Pharisees at mga scribes and experts of the law. Kasama ang mga government officials na nandoon. Ang sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. But Jesus, sabi ni Jesus, but I have come that they may have life and have it to the full. The context of this verse is that Jesus was trying to warn everybody na nakakarinig ng boses niya nung panahon na yon. Ang sinasabi niya is that the enemy will do everything under his power para nakawin ang katotohanan sa atin. That the enemy will do everything. Gagamit siya ng mga tao para tayo mapagnakawan. Gagamit siya ng mga tao para patayin ang ating mga dreams and purposes in life. Gagamit siya ng mga tao or even circumstances to destroy our faith and the truth na binubuo sa atin ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, pero kahit may mga ganun sa buhay, ang sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. And that is my prayer today, that Lord, may we identify this enemy sa buhay namin na numanakaw ng aming purpose, na numanakaw ng aming katotohanan sa iyong mga salita. Ma-identify nawa namin ngayon, Panginoon, yung pumapatay sa aming pagkakakilala sa iyo, yung nagde-destroy ng mga planuhin at in-install mo para sa bawat isa sa amin. And my prayer is today is that we don't just identify it, pero ma-acknowledge natin na may Jesus na bumuhay, the darling of heaven, the author and the finisher of our faith, the Jesus who died, buried, and rose again. Sabi niya, come, I came that you may have life and have it to the full. Pwede mo bang encourage yung iyong katabi ngayon with the title of our topic today? Sabihin mo sa kanya, life is better with Jesus. Parang hindi mo naman siya masyadong na-encourage. Sabihin mo sa kanya with all conviction, with all love, mata sa mata, sabihin mo sa kanya, life is better with Jesus. Ang mundo po na ating kinalalagyan, maraming pwedeng ipangako sa atin. Napangakuan na po ba kayo? Nabali na po, nasira na po yung pangako. Maraming ang mundong ito na pwedeng ipangako sa atin. Para kang ipapangako nito sa atin ang security, na kapag mas maraming laman ng bulsa mo, mas maraming laman ng bank account mo, kapag meron kang savings, at marami kang sasakyan, mga 40, mga high-end at luxury cars, di ba? If you have everything, nakakakain ka ng 7 times a week, parang ang security, you can get it here in the world, basta marami kang pera. O kaya naman, this world also promises us na ang success ay base sa ating posisyon. Na kapag mataas ang posisyon natin, kapag CEO tayo ng company, na kapag tayo na-promote tayo, wala pang 1 month na promote na agad tayo. Wow, ang galing mo. So, di ba, parang ang feeling natin, itong mga successes in this world will crown us. Yan ay pinapangako din ng mundo. Pangako rin ng mundo na ito na ang mga relationship that we have here completes us. Yan, no? Yung jowa natin na akala nating magkukumpleto sa atin, pero iniwan tayong walang puso. Diba? Because ang pangako ng mundo na ito is that it gives pleasure na akala natin makakapagpa-satisfy sa atin. But the truth of the matter is that there is an irony that is really happening and going on around us and inside us. That yes, you can have money,
marami kang ang pera, billion-billion nga ang iyong pera, pero you still feel poor. Na maaring we are surrounded by people. Ang dami nating connection when it comes to the government, hindi na tayo pumipila. O kaya naman ang Facebook natin, pag chinek mo, 5,000 ang friends natin sa Facebook. Ang daming mga taong nakasurround sa atin, but we still feel lonely. The irony is this, na sa mundong ito, ma-achieve man natin ang success. Magugulat ka na lang, gusto mo pa rin yung mas mataas na posisyon. And when you get to that position, gugustuhin mo pa rin na makakuha pa ng mas mataas na posisyon. Only to think na because na kahit na anong posisyon pala yung makukuha mo, you feel like you're still a failure. The irony is this, that when we chase pleasure, we still end up wanting for more. Tingnan mo yung katabi mo. Nasabihin mo sa kanya, life is better with Jesus. Ang mundong ito will tell us na ang pera, ang success, ang relationship, this mundo will tell us na ang posisyon, ang lahat ng yaman, ang lahat ng meron tayo, even the pleasure, lahat ng ito, kapag meron tayo nito, we can just do everything we want. Kasi pag may pera ka, madali lang sa iyong bumili ng pagkain na gusto mong bilhin. Kapag ka may pera ka, kung gusto mo kahit kung gusto mong mag-birthday sa ibang bansa, pwede mong gawin. Kapag ikaw ay successful, people are drawn to you because you have power and you have connection. Kapag may relationship ka, parang yun na yung relationship mo talaga, yung couple goals, yung ganyan, holding hands while walking kayo, HHWW na hindi alam marahil ng mga Gen Z at Alpha ngayon, na nakarelate lang sa akin yung mga millennial, that if you have money, success, relationship, and pleasure, you are just free to do whatever you want. Because we have this mindset in ourselves na kapag you can do everything you want, you are free. Right? Only to find out na at the end of the day, even if it seems that you have it all together and you have everything, at the end of the day, pagkahiga ka na sa malambot mong kama, na tig 50,000 ang lambot, yung talagang malahotel ang itsura, yung unan mo na hindi lumulubog. At the end of the day, may isip mo pa rin, parang may kulang pa din. And then, buo naman ang tulog mo, naka 8 hours ka naman, minsan nga 11 hours kasi ang lambot ng kama natin. Pero when we wake up, parang may kulang pa rin. You know why? Because ang real freedom is not found in having everything. Ang real freedom is found in being connected to the right source. Ibig sabihin, hindi porke nasa iyo na ang lahat ng bagay at ginagawa mo ang lahat ng iyong gusto, tunay kang malaya. Kasi ang tunay na malaya is not the absence of attachment. Ang tunay na malaya is the right attachment to the source. Right attachment to Jesus. Sino po dito yung mga millennial na nakapaglaro? Millennial kasi ako eh. Kaya, yung mga millennial na nakapaglaro pa dati every summer kasi talaga noon dati, summer vacation ng mga bata is talagang April to May, ganyan. Nakapaglaro ng saranggola, nakapagpalipad ng saranggola. Kaway-kaway sa mga angsasaya ng kabataan. Alam niyo, ang ginagawa namin ng kuya ko, mapani kami sa bubong namin, pagkatapos, gumagawa muna kami ng saranggola. Yan. Kapag mayaman-yaman ka, bibili kami papel de hapon. Pero kapag dahil warla naman kami na kuya, wala naman kami masyado, so kahanap lang kami ng sandubag. Yung translucent hindi pa yung mga sandubag natin ngayon, mga opaque na yun eh. Oh, know your science. Tapos yung mga translucent. Nasarap talaga pag walang walang camera, walang online. Yung gagawin namin na kuya, gagawa kami ng sarili naming kite, yung saranggola. Lalagyan mo yun ng kilya, pag hindi talaga mapantay, yung ganyan. Oh, alam niyo yung kilya, ikilyahan mo yan. Para pagka nilipad mo, hindi siya gegewang-gewang. Pero alam niyo po ba, I came to realize, nung tumatanda na rin ako, akala ko, hangin lang ang nakakapagpalipad doon. Pero hindi naman talaga eh.
Kasi kahit mahangin, kung nakalapag lang yung kite, wala din siya. Wala din siyang purpose, hindi siya lilipad. So ako ang trabaho ko noon, taga-bato. Tsaka taga-bubog. Legit to na nagpapalipad ng saranggola. Yung bubog na tinatawag tsaka kola, yung PC noon binububugan at tsaka kinokola. Bakit yun ginagawa? Kasi pag magkakapit-bahay kayo, you know in the Philippines, our houses here are dikit-dikit. So, kapag nagpalipad ka ng eroplano, dito lalo sa Manila, nagkakatamaan yung tamsi ninyo. Tamsi ang tawag o kaya yung pisi. Yung pisi. So doon namin nalalaman kung sino ang may pinakamagaling na controller. Kung sino ang eektad, kung sino ang mapapatid. Alam niyo po ba, na hindi lang ang factor ay hangin, kaya lumilipad ang saranggola. Isa sa mahalagang factor ng paglipad at nananatiling lumilipad na saranggola. Kasi kapag hinangin niya, lilipad naman yan pero hindi yan mananatili. Pero kapag yan ay mananatiling nandoon sa ere, mataas sa ere, ang isa sa mga factor ay yung tali, yung pisi, yung may bubog at kola. Yun ang nagpapanatili noon. Na kung saan, para doon lang siya sa certain na yon na lugar at hindi siya basta-bastang babagsak. At isa sa pinaka-importante rin na factor, yung mismong nagko-control. Kasi kapag wala yung tali, pag wala yung tali, itong eroplano, itong saranggola na ito, o yung kite na ito, will just take yan kung saan yan puntahin ng hangin. Kapag ganon, talo kami. Kasi nawala yung kite mo eh. O ganin yun eh, markado yun. Pag lumapag sa amin, sa yero namin, papangalanan namin yun. So, natatalo ka kasi nawawala yung paglipad niya. But what I'm trying to say is, yung tali na yon ay hindi lang para makontrol o restriction doon sa kite. Kaya may tali para connected ito doon sa source. Alam nyo, ganun ang buhay natin sa ating Panginoon. Yung tali natin sa ating Panginoon, yung control over or lording over sa atin ng ating Panginoon ay hindi restriction. Ito ay connection niya sa atin. Para yung buhay natin hindi umektad. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka eektad kay Jesus. So when we're not attached to Jesus, what I am trying to imply is that when we're not attached to Jesus, ibig sabihin, we'll never make it through this life. But when we are attached to Him, everything changes. Ganda ng lipad, soar-soar lang, pagka nakabuti-buti pa, makakakuha ka pa ng iba, dadalin mo dun sa bubong mo, nanalo ka pa ng bagong. But God is trying to tell all of us, let us attach ourselves to Him. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos, ang attachment. So that's exactly what happened kay Paul or kay Saul. Saul pa lang siya before niya ma-convert o makilala ang ating Panginoon. What happened to Saul at kay Paul on the road to Damascus. Yan. Ito yung panahon na na-encounter niya ang ating Panginoon. This is the time wherein nakilala niya ang ating Panginoon. Ang sabi po ng Acts chapter 9 verses 3 to 6. Kilala natin lahat si Paul, no? Si Paul kasi, he thought, marahil, he was free. Kasi lahat, pwede niyang gawin. He has given the power para i-persecute, i-arrest, at i-destroy ang Christianity. That is his mission. Sabi ng Acts 9, 3 to 6, as he neared Damascus on his journey, suddenly, a light from heaven flashed around him. Ang sabi ng Bible, he fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? And then sumagot si Saul, ang sabi niya, who are you, Lord? And then Jesus answered, I am Jesus whom you are persecuting. And then Jesus said, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Bago nakilala ni Saul ang ating Panginoon, he was not attached to Jesus pa noong panahon na ito. Ang trabaho ni Saul ay i-persecute ang mga churches. Wala siyang ibang misyon. Ang goal niya in life
is yung lahat ng mga churches ay mapahinto na naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Ang ginagawa niya is pine-persecute niya. Tinuturo niya kung sino yung mga Kristiyano at believers ni Jesus. At pagkatapos pinapa-arrest ito at pinapahuli ito, yung iba pinapatay, yung iba kinukulong. Ang tanging goal niya lang sa buhay, ang pinaka-mission niya lang, he was determined to destroy the followers of Jesus. That is his main goal. Ang purpose niya, no pinanganak siya, ang nasa isip niya lang, lahat ng mga believers ni Jesus kailangan dakpin at mapahinto ang misyon ni Jesus na palaganapin ang salita ng ating Panginoon. He even had authority. Binigyan pa siya ng kapangyarihan ng mga high priest na pwede mong i-arrest anyone basta naniniwala sa ating Panginoong Jesus. But on his way to carry out his mission, as he was going doon sa road papunta doon sa Damascus, habang nandoon siya sa journey na yon, habang ang misyon niya ay papatay ang mga Kristiyano, habang ang misyon niya ay patahimikin ang lahat ng naniniwala kay Jesus, doon niya pa na-encounter si Jesus. That's how nakakatawa ang ating Panginoon kapag talagang minsan dumating na ang Panginoon sa ating buhay. Whatever situation we're in, anumang mess kung nasaan tayo ngayon, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, we may be at the end of ourselves o kaya nasa mountain valley tayo mountain high tayo ng ating buhay. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kahit ano pa ang pinagdadaanan natin from the inside, kapag it's time, ma-e-encounter natin ang Diyos. Kahit pa masama yung kanyang balak gawin, ang Diyos ang umabot sa kanya. Saul's encounter with Jesus ay nakapagpabago ng destiny ng kanyang buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo na yan, nagbago na buhay niyan. Yung katabi mo na yan, nagbago na ang destiny niyan. Biruin mo, si Saul, he went to arrest Christians. Pero ang nangyari, si Kristo mismo ang nag-arrest sa kanyang puso. Yung life niya, hindi lang in-adjust para maging okay. Yung buhay niya, hindi lang tinama yung isang mali ng parte ng kanyang buhay. Kundi ang ginawa ng ating Panginoon sa kanya, he was reborn. He was reborn. Siya ay para bang pinanganak na muli. Kaya ang sabi ng Bible, di ba, we are a new creation. That's why we are believing that we are born again in the Spirit. Yun yung nangyari kay Paul. Dati siyang persecutor, ngayon preacher na. Dati nagpapapatay ng mga Kristiyano, ngayon handang mamatay para kay Kristo. Grabe yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Kung unstoppable siya dati para papatayin yung lahat ng mga Kristiyano na kanyang kakilala at mahuli, mas grabing naging unstoppable siya nung nakilala niya at na-encounter niya ang ating Panginoon. That is what ang kayang gawin kapag tayo ay nabubuhay kasama ang ating Panginoong Jesus. You become unstoppable. Sabihin mo sa katabi mo, nagiging unstoppable ka. With just one genuine, one legit, absolute, real, true, walang bahid ng kapikian. With that one encounter, Jesus changed his life. And many of us here ay pwedeng magsabi na meron din siyang Jesus story na masasabi niyang, that encounter changed my life. So bakit nga ba? What happens when we live a life with Jesus? Ano bang nangyayari kapag tayo ay nabubuhay sa buhay na binigay ng ating Panginoon? When Jesus steps into our life, He is able to change our destiny. Binabago niya ang ating destiny. So unang puntos is that from history to destiny. He takes us from history to destiny. Isa po sa magandang example ng point na ito is yung story in John 4, which by the way, I preached about this weeks ago. Na kung saan itong babae na Samaritana, ang sabi ng Bible, lumalabas siya
doon sa katindihan ng sikat ng araw para kumuha ng tubig doon sa well of Jacob, maraming time, pero katindihan ng sikat ng araw because she was full of shame at that time dahil sa kanyang nangyayari sa kanyang buhay at sa kanyang nakaraan. Pupunta siya doon every single day. Magtatago siya sa mga tao. Dapat walang makakakita sa kanya. She was rejected by people, longing for a temporary relief sa pagkuha ng araw-araw na tubig. Pero ang makakapag-quench ng thirst niya talaga eternally ay hindi yun yung kanyang kinukuha. So rejected by people, thirsty, not just for water na iniinom, but she is thirsty for acceptance. She was a woman with a past, coming to the well at noon to hide her shame. Rejected by people, thirsty, kumukuha ng temporary relief every day. For acceptance, ang talagang gusto niyang makuha. And how many of us can relate to her? That we are a person na merong mga nakaraan. Person with a past. Na tayo yung mga taong hanggat kaya nating itago yung lahat ng ating karumihan at baho. Lagi ko nga sinasabi, lahat ng mga bagay na tinatago, pangit. Or madumi. O kaya basura. Kasi dati pag pinagwawalis ako ng nanay ko, pag tatamad-tamad yung nagwawalis, tatago lang lahat sa ilalim. Lahat tayo may tinatago sa baol na nilibing na natin at ayaw nating makita ng iba. But then she met Jesus. She met Jesus. Tingnan mo yung katabi mo na nakilala ang Panginoon. Tingnan mo ang katabi mo na naranasan ang Panginoon. So what is yung history ng babaeng ito? Sabi po ng John 4:17-18, Jesus said, kasi nagkaroon na sila ng conversation. Sabi ni Jesus, would you give me a drink? Sabi niya, wala ka namang wala kang gamit. Tsaka bakit mo ako kinakausap? Sabi niya ganun nung babae. Di ba Samaritana ako? Galit kayo sa amin. Hindi ka pwede makipag-usap sa mga babae. Parang nire-remind niya ang ating Panginoon. And then tinanong siya ng ating Panginoon. And then Jesus said, doon sa sagot niya, sabi niya, you're right. Wala kang husband. Ito yung history niya. Ito yung nakaraan niya. Ito yung issues niya. Ito yung tinatago niya. Sabi niya, you're right. You don't have a husband. For you have had 5 husbands. And you aren't even married to the man you're living with now. And then sabi niya doon sa babae, you certainly spoke the truth. Ang history ng babae, hindi lang yung meron siyang 5 broken marriages. Ang history ng babae, meron siyang kine-carry na shame dahil doon sa 5 broken marriages. Ang history ng babae, hindi yung meron siyang pang-anim na kinakasama na hindi niya asawa. Ang history niya is that she was living in compromise. Doon sa living with a man in compromise na hindi niya asawa. Ang issue niya, hindi yung mga tao, or ang history niya, hindi yung mga tao o yung community. Ang history niya is that she was rejected by a community. Ang issue niya o ang history niya, hindi lang yung past niya. Pero ang history niya, maraming nakakaalam ng past niya. At na-define na siya ng past niya. And yet, Jesus knew her. And yet, Jesus came for her. If we read that Bible, ang sabi ng Panginoon sa unang part ng John 4, ang sabi doon is that, ang sabi, He had to go through Samaria. Kahit pwedeng hindi puntahan ng Panginoon, pero pinuntahan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi she knew, merong babae doon na may history na ang gagawin niya doon sa history na ay bibigyan niya ng bagong destiny. How many of us can relate to her? Na masasabi natin, thank you Lord, it was not my end nung time na hinanggahanap ako sa iyo. Salamat Panginoon, na kahit nga hindi kita hinanap Panginoon, hindi mo hinayaan na maging katapusan ko yon. Because God is not done with us yet. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Come on, to as many people as you can, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. May mga kanya-kanya tayong history.
constant battle with addiction, constant battle with pornography. Or we have this history na tinatago natin. We're facing the consequences of our wrong decisions. O kaya naman, we're suffering sa mga trauma na naidulot sa atin. Maybe some of us here were battered wives before. Nadala pa lang natin siya sa atin. But I want you to know, Jesus is just waiting at the well. He knew already. Alam na ng Diyos, nakakatagpuin ka niya. Hindi ikaw ang unang humanap sa Kanya. Siya ang unang nakatingin sa'yo. Nung panahon na inaakala mong walang Diyos, nung panahon na hindi ka pa tumatawag sa pangalan ni Jesus, nung panahon na hindi mo alam kung saan ka magpapasalamat kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pagpapala, nung mga panahon na hindi mo alam kung bakit ka umiiyak gabi-gabi, nung mga panahon na ikaw ay masaya dahil may bagong blessing ang Panginoon sa iyo na hindi mo pa siya tinatawag, alam na ng ating Panginoon, una ka na niyang nakita. Amen? Alam niyo, sabi ng John 4:13-14, Jesus gave a promise to her. Sabi, Jesus replied, anyone who drinks this water, itong kinukuha mo, ang sabi niya, will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. Ang sabi lang ng Panginoon doon, ako ang supply. At kapag ako ang supply, you will never run out. Ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi niya dito, is that you will never be thirsty again. Parang sinasabi ng Panginoon, what is it that you are looking for dyan, temporary relief mo, bibigyan kita ng something na eternal na hindi nauubos. Ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon lang dito, is that everything that this world are giving us, temporary relief. It will run out. Pero si Jesus, He will never run out. She was not looking for Jesus. Jesus found her. She was rejected by people, pero nirestore siya ng ating Panginoon. Yung ordinary, mundane na appointment niya araw-araw dun sa well, nagbago dahil kay Kristo. Yung isang araw na akala mo, mamamatay ka na sa sakit mo, pero nagbago kasi na-meet mo si Jesus. Nung panahon na gusto mo nang kuwanin ang buhay mo, nagbago. Kasi akala mo yun na lang yung ending mo. Pero na-meet mo ang ating Panginoong Jesus. Yung ordinary, mundane appointment na ito ay kayang gawin ng Panginoon na divine assignment and appointment sa bawat isa sa atin. That encounter with that woman ay hindi lang para mabago yung buhay ng woman. Pero napakalaki ng tiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay na-encounter natin ang ating Panginoon, oo, nagbabago ang ating buhay and nagbabago rin ang ating destiny. Nagbabago ang assignment natin. Nagbabago ang purpose natin. Dati wala ka naman pakialam doon sa kapitbahay mo kahit malulong siya sa bisyo, pero ngayon pinagpre-pray mo na siya. Dati galit na galit ka doon sa kapitbahay mo na chismosa, pero ngayon pinagpre-pray mo na siya. Dati nga hindi ka makapagpatawad, pero ngayon nakakapagpatawad na tayo. Not because nagbago lang tayo, pero dahil may purpose din at assignment na nilagay ang Panginoon sa puso natin. Ang sabi ng John 4:28-29, the woman left her water jar beside the well and ran back to the village. Ang saya kaya nun. Never siguro siyang tatakbo lang sa village ng basta-basta. Kasi ang sabi nga ng scripture, tuwing tanghali lang siya lumalabas, nagtatago siya. And villages at that time, punong-puno ng tao. Tapos sabi niya, telling everyone, come and see a man who told me everything I ever did. Could he possibly be the Messiah? Tingnan niyo to. Itong Jesus na ito. Itong lalaki na ito. Now he get out of his way. Umupo doon, kinausap ang isang Samaritana at babae, isang maruming babaeng kagaya ko. Sinabi niya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Siya na ba ang Messiah? Dati, she came to the well, hiding from people. Ngayon, ang ginagawa na niya, she was running to people and declaring the goodness of our God. Kasi pag may ginawa ang Panginoon sa iyong buhay, you can't help it.
lumalabas. Lalabas siya kahit anong pilit mo. Parang pag-acidic ka. Yun, wala na akong maisip eh. Pag-acidic ka, yung lahat ng kinain mo at pag tumaas, nag-reflux ka, lalabas mo lahat yun. Alam nyo, ganun yung nangyari dun sa babae. Nung naranasan niya ang kabutihan ng ating Panginoon, na-encounter niya ang kagandahan ng Panginoon, ang pagpapatawad, ang pagmamahal ng Panginoon, nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang kanyang purpose, dating nagtatago, ngayon running to people, spreading the good news of God. That is what life with Jesus does. She came with a history and left without destiny. Oh, wow. Thank you, Lord. Di ba nakaka-grateful na Lord, buti hindi ko kinuha yung sarili kong buhay ng mga panahon na yun. Buti nakilala kita. And that leads us to our second topic. What happens when what happens when you live a life with Jesus? He brings you from death to life. Without Jesus, ang death is fatal and it is final. But with Jesus, ang death is not dead end. Sabi nga ni Paul, to live and to die is gain. The story of Lazarus is a great example. Sabi ng Bible, 2 days pa lang, ang sabi ng Bible is that may pumunta ng messenger kay Jesus sa other side ng lugar. Tapos sabi nila kay Jesus, Lord, you have to go sa house ni Martha, nasa John 11 po ito, Martha and Mary, kasi si Lazarus may sakit. So sabi ni Jesus sa kanya, sabi ni Jesus, hindi pa sila pupunta, sinabi niya sa mga disciples. Ang ginawa ng Lord, nagpa-delay pa ng 2 more days. Imaginein mo yun. Nasa matter of death and life na yung kanyang kaibigan, pero nasabi niya pa, 2 more days. Dinelay ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, natutulog lang yun si Lazarus. Sabi ng Panginoon, hindi mapupunta sa death yon. Kung hindi ang sabi, maglo-glorify ang Panginoon. At alam nyo, pagdating nila dun sa bahay, 4 days nang patay si Lazarus. Everyone's crying. Lahat nagluluksa na sa mga bagay na namatay. Parang tayo lang. Nagluluksa doon sa namatay nilang kapatid. May mga crying people na nire-rent sila, parang sa atin din, na kung saan umiiyak lang at nakikidalamhati. And then sinalubong siya ni Martha at sinabi ni Martha sa kanya, if you, Lord, kung nandito ka lang, Lord, gumaling yung aking kapatid. At ang pagkatapos ng conversation with Martha, conversation with Mary, same dilemma. Lord, kung nandito ka lang, gumaling sana ang aking kapatid, hindi siya namatay. And then Jesus wept, ang sabi ng Bible. And then after that, ang sabi niya kay Martha, sabi niya doon sa mga tao daw, punta tayo sa tomb, puntahan natin, buksan niyo yung kanyang tomb, roll the stones away. But Martha, sabi ng John 11:39, the dead man's sister protested. Nagprotesta siya, kagaya namang nangyayari ngayon sa bansa natin. Sabi niya, Lord, he has been dead for 4 days. Alam nyo, I love it na naka-highlight dyan yung 4, napatay na siya for 4 days. Alam nyo kung bakit? Because these mga Jews, meron silang belief na kapag 3 araw pa lang naman patay, 1 to 3 days, 3 araw pa lang patay, pwede pang mabuhay. May paniniwala sila na yung mga kaluluwa ng mga patay, nandyan lang sa gilid yon. Parang tayo lang din sa Pilipinas, may mga ganun tayong paniniwala. Na ibig sabihin, it is easier for that person na mabuhay kahit 3 days na. Pero ang sabi ng Bible, Lord, parang sinasabi ni Martha sa kanya, Lord, 4 na araw na po. Parang sinasabi lang sa kanya ni Martha, in other words, sinasabi niya, it's too late, Lord. Sinasabi niya na, Lord, final na. Patay na talaga yung kapatid ko. Diniklara na kahit ng paniniwala natin sa mga Hudyo. Kasi 4 na araw na siyang patay. Parang sinasabi lang ni Martha, it's beyond impossible at this point. Imposible na ito. And lo and behold, thank God, nandun ang ating Panginoon. Kasi sa mga bagay na imposible, ang Panginoon, kaya niya pa rin gawing posible. But when Jesus arrived, everything changes. Yung funeral, naging festival. Yung morning, naging into dancing.
yung sorrow naging into joy. Kasi without Jesus, ang death final. Pero kapag nandyan ang ating Panginoon, ang death, it is not the end. It is not the end. Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga nasabi ng Panginoon, in John 11:25 to 26, Jesus said to them, I am the resurrection and the life. Sabi niya, the one who believes in me, sabi niya, will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. The question is, do you believe that? Do you believe this? Nang sabi ng Panginoon, sabi niya, pagdating niya pa lang doon, habang nagkakagulo ang lahat, habang nawawalan na ng pananampalataya yung kanyang mga kaibigan, habang kine-question na nila ang integrity at challenge ang integrity ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Hindi lang ako nagbibigay, nagre-resurrect at nagbibigay ng buhay. Ako mismo ang buhay. Ako mismo ang resurrection. Para bang sinasabi ng ating Panginoon, you are worrying about death, you are worrying about living in this life. Well, I am telling you, I am resurrection and the life. Ano lang ang gagawin? Yung PC lang kailangan nakakonect doon sa source. Kaya nung si Jesus, tumigaw siya, Lazarus, come out! Ang sabi ng Bible, lumabas, tumayo si Lazarus doon sa lugar na kanyang pinaglilibingan. Lumabas siya doon. Ang sabi pa ng Bible, mummified pa siya. Pero buhay siya. Kasi bakit? Dahil nandoon na ang presensya ng ating Panginoon. Kapag ang buhay at ang resurrection nandoon, lahat ng mga bahagi ng buhay natin na namamatay, nagkakaroon muli ng buhay. Lahat ng mga pag-asa natin na namamatay, nagkakaroon muli ng buhay. We may not be physically dead right now, pero maraming tao at Kristiyano living in the tombs. Brokenness, sin, regret, shame, hopelessness. Sinabi na natin, it's too late. It's over. It's final. Marriage ko, hindi na ito maaari. Hindi na namin kayang ayusin. Hanggang dito na lang talaga ang marriage ko. O kaya naman, ang lahat ng dreams ko para sa mga anak ko, hindi na namin kaya. Nagbabayad naman kami ng tax, pero iba lang ang nakakapag-aral. My heart is numb. Ang tindi ng depression, ang tindi ng rejection, ang tindi ng loss. Yung ngayon pa lang, yung future mo filled na with regrets, pero nasa ngayon ka pa lang. We have these tombs na sinasabi sa atin ng ating Panginoon ngayon, calling you by name. At sinasabi sa iyo, come out. You may be mummified, just come out. To let others know na buhay ka pa, na may kaya pang gawin ng Panginoon sa iyo. Because when Jesus is with us, everything changes. When Jesus calls you, chains break. When Jesus calls you by name, stones roll away. When Jesus calls you, dead things coming back to life again. I'll live another generation. Baka po kasi mag-backslide kayo pagka kumanta talaga ako. Ang addiction will lose its grip. Ang bitterness mag-i-start na mag-heal. Kapag si Jesus nasa iyo, ang dreams mo nag-uumpisa uling huminga. Ang puso mo nag-uumpisa uling huminga. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo with all conviction, isama mo na may konting rebuke, sabihin mo sa kanya, mabuhay ka naman. Sana dumating ng may kapangyarihan sa atin yun. Kasi si Jesus is not just giving us resurrection. He is the resurrection, and the resurrection power of Christ is in us. That's why when we claim it in our lives, Lord, I feel so alone right now. But Lord, hindi ako nag-iisa, namatay ka sa krus ng Kalbaryo para i-redeem ang aking kalungkutan. Lord, nabuhay kang magmuli para magkaroon ako ng buhay.
Lord, I want to end my life. Pag nandun tayo sa stage ng moment na yun, paalala natin, may Jesus nang namatay para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay. And the third point, He turns you from ordinary to extraordinary. Ang siopaw ang sarap, no? Hindi na ako kumakain ng pork eh. Hindi po religious something, ano lang. By choice lang, ganun. Hindi daw po kasi pinagpapawisan yung pork. Yeah. Know your science again. Joke lang. Naisingit pa. Sabi is that ang asadong siopaw ang sarap. No, nakakamiss kaya yun. Buti naman yung chicken siopaw na sa 7-Eleven. Mahal na nga eh. Yeah. Sarap na asadong siopaw, no? Pero extra sarap yung kapag may itlog na maalat. Yung colon, sarap nun. Tapos yung halo-halo, ang sarap kaya. No? Lalo na kapag yung munggo talagang minatamis doon sa hindi yung nilagyan lang ng asukal. Yung saging, ang tamis talaga. Di ba? Yung may leche flan, may ube. Hindi mo pa hinahalo, kalahati lang kakainin mo ng leche flan kasi gusto mo muna matikman. Tsaka yung ube. Tapos haluin mo para magkulay ube, yung ganyan. Pero mas extra kapag may ice cream. Kasi everything that has extra, sarap. Ang paintbrush, sa kamay ko po, sa kamay ng hindi marunong, ordinary yun. Pero ang paintbrush sa kamay ni Picasso, ni Van Gogh, and lahat ng mga kakilala nyo po, nagiging masterpiece, extraordinary. Without Jesus, ang life is just merely existing. It's just a repeat cycle, a habit. But with Jesus, you have a purpose. Kaya, hindi lang makulay ang buhay dahil sa sinabawang gulay. Kundi makulay ang buhay dahil sa purpose na binigay ng ating Panginoon. Si Saul, persecutor, ginawang Paul, ay grabe. Hanggang ngayon, minemeditate natin yung kanyang mga epistle sa mga churches. Ini-strengthen pa rin tayo. Si ordinary David, tagahatid lang ng nakasupot na cheese bread. Nasabi ko kanina, cheesecake eh. Di na ordinary yun. Cheese bread na nakasupot. Dala-dala niya lang kasi tinutuligsa o ginagalit sila nung kalaban niya, nung kaaway nila. Dala-dala niya yung supot ng cheese bread para doon sa mga support na nandun. Takot na takot. Pero one defining moment, nagbago ang buhay niya. Stutterer Moses. Dito nakaka-relate talaga ako. Bino mo, ang hina ko na sa word choice, tapos stutterer ka pa, gano'n, hina ka pa sa English, ganyan. Pero sabi ng Lord, He became a deliverer and a spokesperson. Ang mga disciples, ang best example. They were ordinary fishermen, ang sabi ng Bible. Sabi ng Bible, tax collector, mga no credentials, kung tutuusin. When Jesus called them, they became world changers. Kasi ang extra, hindi siya galing sa galing natin. Ang extra mismo, dun sa ordinary, si Jesus mismo. Siya mismo yung extra, nagdalagay dun sa ordinary. So from holding the nets to holding the gospel, from the shore of the Galilee to the nations of the world, Jesus take the ordinary, take them into His hand, and make it extraordinary. Yung water, doon sa wedding at Cana, the first accounted in the Bible na miracle ng ating Panginoon. Ang sabi yung tubig, naging wine. Nung hinawakan na ng Panginoon nito, naging wine. Water turned into wine. Alam mo yung grabing extraordinary kaya yun. Pinapalakpakan nga dapat yun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung tubig, never siyang magiging wine. Buti ba sana kung Welch's yun? O sige, para sa atin na mga makaka-relate, Sesto grapes yun. Pwedeng maging wine. Pero ang sabi, it's a water. Nung hinawakan ng ating Panginoon, it became wine. Ang sabi ng Bible, sa feeding of the 5,000 men. Pero sa census, ang sabi ng mga Bible scholars, baka umabot pa ng 15,000. Ang sabi ng Bible, just 5 loaves of bread and 2 fish. Ang pinakain, hindi lang isang tao, but He fed thousands of people nung nilagay na sa kamay ng ating Panginoon. At ipinagpasalamat. Naalala niyo si Peter nung tinawag
walang laman. Pauwi na sila. Dumating ang ating Panginoon, the presence of the Lord, at ang sabi ng Panginoon sa kanila, "Hey, go, launch into the deep." Ang sabi pa nga nila, "We toil all night, but we caught nothing." Pero sumunod sila at pagkatapos, ano ang sabi? It was a boat, Tagalog na lang, punong-puno. Punong-puno ang boatmen ni Peter. Na sa sobrang puno nito, he had to call doon sila Zebedee para punuin pa yung isang bangka. Hindi lang bangka ni Peter na tinawag ang pinuno, pati yung kanyang, si Zebedee, yung kanyang mga kasama, ang sabi, pinuno rin ng ating Panginoon. Bakit? Kasi lahat ng hinahawakan ng Panginoon, lahat ng nasa kanyang kamay, kapag yung mere presence lang ng ating Panginoon ay nandoon, lahat nagmumultiply. No wonder sinabi ng John 10:28, "No one will pluck us out of His hands." Woo! That's a wonderful thing. Ibig sabihin lang nun, kapag nasa kamay ka ng ating Panginoon, you become extraordinary. Woo! Hallelujah! Huwag kang matakot sa mundong ito. You are in God's hands. When Jesus rose from the grave, and I will end with this, the same disciples who hid in fear, sa sobrang takot nila, we lost Jesus, namatay na si Jesus, ano na mangyayari sa atin? Parang tayo lang, ano na mangyayari sa buhay ko? They hid. They were in fear. Pero, nung si Jesus rose from the grave, nakita nila, bumalik na nga sila sa dati nilang buhay. Biruin mo yung doktor, si Luke, kasama nila na sa sobrang convincing power ni Peter, na isama niya si Luke na doktor doon sa pangingisda. Sabi ng Bible, bumalik na sila sa dati nilang buhay. And then nung si Jesus, nabuhay siyang magmuli, nalaman nilang buhay ang ating Panginoon. Totoo siya sa kanyang mga pangako. Totoo yung katotohanan na ito. And then they were filled with the Holy Spirit in Acts 2, na nag-seal ng kapangyarihan, in-empower sila. Ang sabi ng Bible, they were unshakable. Si Peter na dati at si John, silang mga disciples na takot nung namatay si Kristo. Ang sabi, they were full of courage after ng resurrection ng ating Panginoon and the empowerment of the Holy Spirit. At ang sabi, yung mga religious leaders, habang sila ay tinetest, ang sabi, merong na-observe ang mga religious leaders sa kanila. Ang sabi ng Acts 4:13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled. Nung nakita ng mga religious leaders, ito si Peter tsaka si John, grabe yung courage nila. Grabe yung tapang nila. Di ba ito yung mga nagtatago noon, pero ngayon ang tatapang na nila. Na-realize ng mga religious leaders at that time, sabi nila, mga unschooled to. Ordinaryong tao lang to. Hindi nga nakapag-aral yung iba eh. Teka di ba yung isa na yan pa yung nag-deny kay Jesus? Ay di ba takot na takot pa nga sila? Pero yung courage nila na nakita ngayon, nung mga religious leaders, sabi nila, oo, unschooled sila, ordinary sila, but they were astonished. They were in great awe. Yung masasabi ng kapitbahay mo, grabe ang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay ng pamilya mo. Grabe ang pagpapagaling na ginagawa ng Panginoon sa iyong pamilya. Grabe ang ginagawang pagre-restore ng Diyos sa inyong pamilya. Grabe yung courage nyo to spread the gospel. Grabe ang tapang ng GSCMNB to say na maaring mapuno bago matapos ang taon or early next year yung pang-tatlong service natin doon. Bakit? They were astonished. At ano ang sabi nila? And took note that these men had been with Jesus. That is my prayer, Lord, kung mamamatay man ako, huwag naman po anytime soon. Kung mamamatay man ako, sana masabi sa akin yon. This woman had been with Jesus. Na-realize nila, hindi ang edukasyon, hindi ang background, hindi ang skills, hindi ang limpak-limpak na salapi, hindi ang successes na binibigay ng mundong ito,
Hindi ang posisyon, ang estado sa buhay. Hindi kung gaano karami ang bahay natin, hindi kung gaano karami ang sasakyan natin, kung ilang lugar na ang napuntahan natin. The difference is this: they had been with Jesus. Not enough skills. Jesus is your strength. Not enough education. Jesus is our wisdom. Thank you, Lord. Not enough connections. Jesus is our favor. Hindi enough ang resources. Jesus is our provider. Hindi enough ang confidence. Jesus is our courage. Hindi enough ang direction. Jesus is our guide. Lahat ng bagay na not enough. Pag nandun si Kristo, may extra, more than enough. So what happens when we live the life, this life, a life with Jesus, He takes you from your history to destiny. Inalis niya ako doon sa pagiging lasengga para bigyan ng bagong destiny. He brings you from death to life. Dati ang buhay, ang kala ko, it's just that's it, that's life. Mamamatay din kaming lahat. Pero binigyan niya ako ng buhay, ng purpose. He turns you from ordinary. Ano namang alam ko? Mas maraming may alam sa akin. But when you are living your life with Jesus, He makes it extra. That's why I always say, life is better, always better with Jesus. I asked the serve team kanina during the huddle. Sabi ko sa kanila, magtatanungan silang mag-partner. Unang tanong is, kung wala ka kay Kristo, nasan ka? Sino ka? Nasan ka kaya? At kung ngayon naman, yung pangalawang tanong is, ngayon naman na nandito ka, what are you grateful for? Kasi yung gap, nung panahon na hindi mo pa kilala si Kristo, at yung gap na ngayon na nandito ka, pagka binabalikan mo yun, bawat isa doon, makikita mo lang na hindi mo naman talaga siya gawa eh. It was actually Jesus who allowed you to get through all of it because you are just dependent on Him, trusting on Him. Na masasabi mo na ngayon, you will always be humble and grateful. Na Panginoon, salamat niligtas mo ako nung nandun ako. Kasi, paganda pala ng buhay. Buhay na kasama ka. And if you are at the verge of decision right now, or maybe nung nandun sa panahon ko na yun, gusto ko lang sabihin sa'yo, a life surrendered na sa ating Panginoon, ang taong nagsusurrender ng buhay niya sa Diyos, hindi niya pababayaan yun. Magugulat ka dun sa unstoppable God mo that will at work dito sa iyong kalooban. At yun ang magbibigay sa'yo ng puso na laging magpapas. Thank you, Lord. People will never understand completely what you have done to us personally. But we thank you that you are so gracious na pinersonal mo kami. Salamat po sa lahat na ginawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na gusto na naming mamatay. Binigyan mo kami ng buhay. Salamat, Panginoon, na nung panahon na wala na kaming pag-asa, pinaalala mo, Panginoon, na ikaw ang pag-asa namin. And we are always grateful for that. Na hindi mo lang kami binigyan ng buhay at bagong buhay, kundi ikaw mismong buhay at bagong buhay ang siyang nasa sa amin. O Diyos, ang dalangin ko po sa mga oras na ito, I'm praying for everyone, my brothers and sisters who's having a hard time living in this world.
I pray, O God, that you shift our focus. Shift our hearts. That this life is really just coming to an end. But our life with you, O God, is eternal. And that we get to enjoy this life na may hangganan, pwede pa rin naming ma-enjoy na ikaw ang aming kasama. For my family na nandito po ngayon, Lord, dalangin ko, Panginoon, katagpuin mo ang bawat isa sa amin. Katagpuin mo kami in ways na hindi namin makakalimutan. Na laging mag-uumapoy sa puso namin. Ang pasasalamat sa buhay na binigay mo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God. Lord, I pray na ikaw, Panginoon, na nag-umpisa ng gawain mo sa puso ng bawat isa sa amin, sa mga oras na ito, ng buhay, Lord, ang dalangin namin, ikaw po rin ang maging kasama namin. Hanggang matapos ang buhay na to, na ikaw ang aming kasama, Panginoon. Lord, we're laying down everything to you. We are letting go of control. Ibinibigay namin ang lahat sa iyo. Ang lahat ng aming alalahanin. Ang lahat ng aming intindihin. Ang lahat, Panginoon, na nakakapagpalungkot sa amin, nakakapagpabagal sa amin. Lahat ng mga bagay that are weighing us down, O God, we are giving them all to you, Lord. And Lord, I pray that as we connect ourselves to you, you are connecting with us, O God. Lord, ikaw po ang mag-control ng buhay na ito. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid. Thank you for allowing us to remember what you have done sa bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming marami. Thank you, Lord God, and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.